Malacanang appeals for patience amid criticisms from business and labor groups over the slow pace of government action on corruption cases. And to talk more about this, we have Attorney Sonny Matula, President of Federation of Free Workers, joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Thanks for joining us. Magandang umaga, Angel, at magandang umaga, Angelo, at syempre sa milyon-milyon yung tagasunod sa Himpapawid at sa telebisyon. Okay, so Attorney, it's been what, 57 days since we started this investigation sa mga anomalous flood control projects. A lot of people sa business sector, mga estudyante at iba pang mga grupo ay nagsasabi na babagalan sila sa takbo ng investigasyon na ito. Your thoughts on that? Tama po yung sinabi ninyo, Angel, at nagpalabas kahapon, na-headline po tayo kahapon yung mga employees group at ang workers group na nagpapakita ng aming diskontento sa investigasyon dahil sa kabagalan nito. Subalit ay sinusuportahan po natin yung gobyerno para masawata itong korupsyon at maibulgar. At siyempre, maibalik yung mga ninakaw sa bayan. Ang Federation of Free Workers, ang Employers Confederation of the Philippines, yung PCCI at yung PhilExport, kasama ang dalaw pa namin kasama sa trade union, ang TUCP at ang Sentro, ay nagpaabot ng aming manifestasyon sa kabagalan. Gusto namin mapabilis at sana yung mga principal ay matukoy na. Sa hanay po ng grupo nyo, Attorney, ano po ang gagawin nyo po to ensure that yung anti-corruption drive of this administration will continue in the next administration? Kasi we've seen sila Janet Lim Napoles, sila former Senator Enrile na nakasuhan, eventually na-quit din sa Sandigan Bayan, di ba? Dahil nag-change of administration. Yun po ang ating dapat subaybayan at siyempre tingnan natin talaga na walang sinisino sa pagpapatupad ng ating batas, lalong-lalo na sa accountability ng ating mga public officials. At ating sinusuportahan yung ating Independent Commission for Infrastructure, yung ating bagong ombudsman na mapabilis at siyempre ay maging accountable yung mga taong gumawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ang mga mamamayan naman bilang pagpapakita ay nagpapakita yung ating mga employers group at yung ating trade unions sa pagsuporta para sa magandang pamamahala at sa paglaban sa korupsyon. At ipapakita natin ito sa malaking rally sa November 30, na iniimbitahan natin ang mga mamamayang Pilipino para sa good governance at para sa common good na ipakita ang suporta laban sa korupsyon at pagprotesta laban sa ginagawang pang-abuso ng mga opisyal natin sa pamahalaan at yung kanilang mga conspirator. Attorney, sabi nga nila very historic yung naging statement po ng labor group kasama ang trade union at saka yung mga employers group dahil dahil dito nagsama-sama po kayo at bihira po namin makita yung ganung pagsasama. So I was wondering, paano po kayo, how did you come up with this statement? Who approached who reached out first, 'di ba? Yung Federation of Free Workers at yung Employers Confederation of the Philippines ay may mga initial na mga pag-uusap. At siyempre sinama natin dyan yung PUCP at ang Sentro. May proyekto kami, yung tawag ay yung social dialogue between workers and the employers. Ating pinapakita dito yung advocacy na maaring mag-usap ang employers at ang workers para sa common good at hindi naman palaging hostile yung relationship o conflict ang nakabase. So maaari namang tukuyin yung saan tayo nagkakaisa. At syempre hindi natin naman mawala yung mga conflict o hindi pagsasang-ayon, pero marami naman tayong mapagsang-ayunan at isa dito yung paglaban sa korupsyon at para sa good governance. So Attorney, para malinaw po yung mensahe po ng grupo nyo is accountability in support of the government's current government's effort to ensure corruption na lahat ng mga corrupt ay makulong. Ang question ko dito, Attorney, if ano yung timeline nyo po, in other words, kung hindi ma-meet ng itong government na ito ang pinangakong nilang accountability, when will you draw the line and say, teka lang, parang pumapalpak na kayo?
Siyempre ito po ay collective effort at hindi pa namin napag-usapan kung yung mga deadlines ano. Ang aming tinutukoy lang ay suportado natin ang paglaban sa korupsyon at hindi natin po iwanan ito at nagbabantay ang taong bayan ngayon at dapat ang ating gobyerno ay kumilos na at kumilos ng mabilis para panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya ako po natanong yung attorney dahil ibang grupo po nasasali daw sa rally sa November 30, yun daw ang deadline nila yung November 30. May mga kanya-kanyang opinyon at nirespeto natin yan, pero wala pang kolektibong desisyon po yung trillion peso march sa movement para sa deadline kung deadline ang pinag-usapan. Okay. So while we respect and recognize yung sinasabi nga po ng ating administration of due process while we do this investigation, you mentioned ang word na mabilis. 'Di ba? So, yan din po yung ini-echo ng ating taong bayan na mabilis na investigasyon para mapabilis ang accountability, makita natin na may makulong, maparusahan dahil dito sa mga pinagagawa na ito. Pero sa tingin niyo po ba bilang isang lawyer, how do we make this fast? 'Di ba? Paano natin mapapabilis yung proseso? Kung yun nga, kanina nabanggit ni Diego, yung issue ng pork barrel scam, after what, how many years, nagkaroon lang ng desisyon last week lang. Kung may political will naman ay palagi ko kayang-kaya. At siyempre, hindi lamang natin pabayaan ng gobyerno, napaka-importante po ng isyu ng korupsyon na dapat bantayan ng taong bayan. Kaya po tayo ngayon ay nag-uorganisa. So hindi lamang sa traditional na trade union natin kino-confine, ini-involve din natin yung ating mga leaders sa employers group at hindi lamang employers group, ay iba pa mga grupo sa civil society. Kasama na siyempre ang ating simbahang katoliko, yung ating mga evangelical churches na makasama dito sa good governance issue at sa pagsabata ng korupsyon. When we talk about corruption, ano po bang epekto nito sa labor sector, attorney? Naku po, kung titingnan ng natin yung mga ghost project na pumunta sa bulsa ng ilan na sana ay ma-implementa sa proyekto, itong infrastructure ay napakalaking tulong po sa pag-create ng jobs. Pero kung ito ay napunta lamang sa bulsa ng ilan, hindi ito makapag-create ng jobs. Kaya po maraming walang trabaho sa kasalukuyan kasi yung mga proyekto ng gobyerno para mag-create ng jobs ay hindi pinapatupad. At siyempre, ang ating mga foreign investors ay madi-discourage na pumunta sa Pilipinas sapagkat ang ating gobyerno ay hindi mapagkatiwalaan at baka sila ay mabiktima lamang. Alright, thank you for your time, Attorney Sunny Matula, President of Federation of Free Workers.